Viral ngayon ang tagpong yan, nakuha sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ang bisikleta at sasakyan, nagkagitgitan. Agad bumaba ang driver ng kotse at galit na kinumprontahan siklista. Binatukan pa ng driver ang nakagitgitan at nangakmang bababa ng bike ang siklista. Biglang bunot ng baril ang driver at ikinasapa. Ang mga ganyang tagpo, hindi na bago sa mga kalsada ng Metro Manila. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pananakit at panunutok ng baril? Yan ang ating tatalakayin sa Legal Bato, kasama si Attorney Buko de la Cruz. At para mas lalo pang himayan ang isyong ito, makakasama natin live si Attorney Buko. Good morning, Attorney. Good morning, good morning. Buko, syempre paalalahanan muna natin yung mga kapatid natin. Medyo sensitive yung topic natin, kaya gabayan po ninyo yung inyong mga anak. So, Attorney, diretsong tanong na, no, yung ginawa ng driver na pananakit at pagtutok ng baril doon sa siklista, ano yung kaso na pwede niyang kaharapin dyan? Dalawa kasi yung kasong maaari niyang kaharapin. Ano? Unang-una, yung panunutok ng baril. No? Ang intensyon niya kasi ay manakot. Ito ay grave threat. Kasi hindi naman niya pinutok eh. Yung pagbatok niya sa siklista, ang layunin nun ay parang ipahiya lang naman eh. Hindi naman talaga saktan. Ano? So yun ay slander by deed. At ito po ay may parusang pagkakulong. No? 6 na buwan hanggang 6 na taon. Iba pa yung kaso nung pagtutok sa doon sa pagpinatok niya. Kumbaga, may separate ka na cases na ipa-file yung kung sakasakaling pinaputokan niya. Kahit hindi doon sa tao, kahit kung Tama. Nirelease lang niya. Kung yung baril ay tinutok at pinutok sa taas, ibang kaso siya. Alarm and scandal. Pag-iskandalo. Pag yung itinutok na baril ay pumutok pero hindi tinamaan, attempted homicide. Pagka naman tinamaan pero hindi namatay, frustrated homicide. Pag namatay, homicide. So lahat yun, basta maglabas ka ng baril na out of range, may... Yes. Threat na agad yun. Oo. Kasi kaya mo siya nilabas para takutin eh. So, kahit na grave license threats. siya sa baril, na maghawak ng baril. Yes, kasi ginamit mo yung baril mo para manakot. Okay. At least malinaw yan sa atin. Oo. Okay. Sige. Tatanong ko lang, yung slander by deed, kasi pala pagka ang intention mo is pahiin yung tao, parang pwede mong pwede yung mag-reflect sa iba pang ginagawa natin kahit hindi na road rage ang pinag-uusapan. Correct. Yung pagsampal sa isang tao, actually ay slander by deed. Hindi siya physical injuries. Kasi ang layo nito, hindi naman manakit ko, hindi parang it's a statement to humiliate eh. Kaya siya paninirang puri sa pamamagitan ng paggawa. Slander by deed. Nakakaya yan eh. Pero attorney, matanong ko lang, no? Kasi ang nababalitaan namin, nakipag-areglo daw itong siklista doon sa retiradong pulis sa presinto. Pag nakipag-areglo, pag may pinirmahan, ibig sabihin ba nun wala nang kasong pwedeng i-file? Pwede pa rin, no? Kasi tandaan natin na sa mga criminal cases sa Pilipinas, yung complainant talaga dito, gobyerno. Kaya ang title ng kaso sa atin, People of the Philippines versus yung pangalan ng akusado. So yung biktima, technically, ay testigo lamang ng gobyerno. So kahit takot siya at ayaw niya na magsampa ng kaso, pwede pa rin si Attorney Raymond Fortun. Pwede kahit sino na kayang patunayan yung krimen. Halimbawa, kung patay ang biktima, pwede walang complainant. Hindi ibig sabihin, hindi na maitutuloy ang kaso. Kasi merong medical legal, merong pulis na nag-imbestiga. Dito, may nag-video eh. So kung magtitestigo yun, ay kaya niyang patunayan yung pangyayari based on the video. So ibig sabihin, Attorney, sabi mo nga kanina, basta kayang patunayan. So kailangan ba testigo yung magsampa ng kaso kung halimbawa ayaw na nung siklista? Kailangan ba somebody na nandoon sa mismong insidente o pwedeng katulad nga nito, isang abogado, si Attorney Raymond Fortun? Technically, gobyerno ang nagsasampa ng kaso. Okay. Testigo lamang ang kailangan para patunayan yung offense. So po pwedeng yung nag-video, pwede siyang maging testigo. Okay. Attorney, paano kung nagkataon na gun ban nangyari yung incident? May additional ba na kaso yung driver? Oo, kasi ibang offense, karagdagang parusa, karagdagang kaso, yung paglabag sa gun ban. Yung grave threats kasi hanggang 6 na taon, di ba? Yung paglabag sa gun ban, 1 to 6 years din. Karagdagang parusa. Ito pa, may isa pang insidente dito, syempre kinuhaan ng video yung insidente. Ang kaso, hindi na makita ngayon ng video. Ang kwento nga raw, pinatanggal, pinababa yung video.
paano ba dapat ang reaction natin dito legally? Hindi kasi dapat nagpapatakot, no? Kasi legal naman yung pagbi-video eh. Hindi ka pwedeng makasuhan, walang paglabag sa privacy rights dahil sa kalsada nangyari yung insidente. Public place. So walang reasonable expectation of privacy. So hindi siya pwedeng takutin. Mali yun, no? Dapat panindigan niya na siya nag-video nun eh. Siya ang mag-authenticate ng video para magamit na ebidensya. Namuntikan pa to, mag-gun ban. August 28 na eh. ang gun ban eh, hanggang November 29. Talaga naman. Ito, napag-usapan yung video, no? Ito nga, yung siklista, yung damage dun sa kotse na UP raw kasi. Pero kung makikita dun sa video, hindi naman ganong kalaki yung impact nung bike, no? Pero matibay ba na ebidensya yung nakunan na video para depensahan yung siklista? Matibay na ebidensya kasi ang hinihingi sa kanya danyos para sa pag-UP. Pero makikita sa video na hindi naman siya tumama doon sa kabilang side at wala namang nakitang UP. Admissible as evidence yung video. No? Under Section 12 ng Data Privacy Act, exemption yun eh. Hindi na kailangan ng consent ng mga nasa video kapag gagamitin ito para sa pagsasampa ng kaso. Attorney, para lang sa mga manonood ngayon, no? Pag sila naka-encounter na ganito, na medyo mainit yung ulo, na bang paalala po ninyo na gagawin namin? Kasi minsan, nababalisa na kami, hindi na namin alam gagawin. Ano ba yung number one? Ano ba yung dapat hindi namin gawin? At para namin mapoprotektahan ang aming sarili. Dapat as much as possible, do not provoke. No? Okay. Para i-minimize natin yung pagtatagpo ng dalawang mainit na damdamin. So avoid confrontation. Kung pwede, i-document, i-video, i-record para ma-prosecute, makasuhan later on. Okay. Kalma lang. At mag-document, Ayun. Kapag nagagalit, halimbawa, nilabas ko yung phone ko, nag-video, pero yung isang tao biglang nag-init yung ulo, nakitang binideo. Nangyari sa amin yun na nabangga kami, kinuha yung phone ng kasama ko, tapos nilagay sa floor. Yun. Pwede ba yun? Kaso yun. Kaso yun. Kasi yung gamit mo, personal yun, malicious mischief yun. Kung ang layunin niya, inising ka, sirain yung gamit para di mo magamit na pang video. Maganda Pero yan. kailangan may physical touch. Yun na, yung gamit ang kinakailangan niya makuha. Personal property. Naku, meron akong ebidensya. Ayun, panlegal ko to, part 2 yan. Maganda yan. Salamat, Attorney Buko de la Cruz. Thank you, attorney. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.